Good morning guys. So today is Saturday, December 13, 2025. So guys, eto while waiting yung assembly time namin at 8:30 pick up time dito sa lobby no ng SEDA. So mamaya mga around 11 flight kami from Iloilo going to Cebu. So, another Christmas party na naman ang aatinan namin mamayang gabi ron. So, then the following day, which is Sunday, December 14, yan, flight kami na back to Manila. So, medyo, guys, marami kaming inaatinan na Christmas party. So kung mapapansin nyo guys, medyo yung boses ko parang medyo na namamalat ako, no? So yun, at kagabi, hindi na rin ako sumama sa kanila at kasi walang tulog. Actually, nung flight namin from Manila going to Iloilo, so ang wake up time na ginawa ko is nung Friday, mga around 3 a.m. Napakaaga, no? Ngayon, at talagang tulog manok ako noon. Then, flight kami rito. Dumating kami ng bago mga around 10 a.m. Then, nag-lunch lang kami. Then, after nyan, pahinga ng konti. Then, punta na kami sa party. Kaya kagabi guys, hindi na ako sumama para sa kanila, no? Mag-bonding sa mga kasamahan ko kasi gawa nga ng talagang sadyang ginapos na ako ng pagod na kinakailangan kong ipahinga. So yun. Then kanina, mga around 6:30, bumaba ako to take my breakfast dito sa baba, no? May breakfast dito, may pre-breakfast. Pakita mo lang yung pinaka-key card mo. So, yun na yun. Then, eto, nagbigay lang ko ng short vlog, guys, para sa inyo, para sa update. At kagabi, hindi na ako nakapagbigay, gawa nga ng medyo pagod na rin, no? So, ngayon, kahit medyo minamalat pa ako ngayon, eto, nagbibigay ako ng update. So guys, during breakfast kanina, so ayun nga, naririnig ko guys, sa mga kalapit table lang, no? Laging bungad nila, laging usapan, laman ng usapan yung mga tungkol nga sa mga corruption na nangyayari, no? Kaya talagang nakatutok pala lahat talaga ng ating mga kaibigan na kung ano na yung nangyayari, no? Kaya sana, sabi nga ng mga kalapit table ko, wala na raw matino na hahawak talaga. Pagdating daw sa pera, dumarating talaga sa punto na ang pera talaga, maraming sinisirang tao. So which is true. Totoo yun, totoo yun. Diyan ako naniniwala kasi sabi nga natin, katulad ng sinabi ko sa vlog kahapon, kapag tayo ay nagpadala o dinala ng pera at hindi natin kontrolado yung sarili natin, guys, definitely mag-iiba at mag-iiba ang landas na tinatahak natin. Hindi katulad ng dati na tayo ay namumuhay ng payapa, wasto, at simpleng pamumuhay at nakukontento tayo sa anong man nating kita, no? Ibig sabihin yan, tayo ay sapat na sa pang-araw-araw kung ano yung kinikita natin. Pero kapag dumating yung punto na merong mga pagsubok na ibinigay sa atin o sinasabi natin mga grasya, no? O sabi natin blessing na lang, no? Blessing sa Panginoon na nabigyan ka ng magandang buhay, umangat ka, dumami ang asset mo, at the same time, nagkaroon ka ng tinatawag na mga ari-arian, no?
Yung kumbaga ang feeling mo hindi ka na bababa at hindi ka na matitibag. So guys, ayun yung sinasabi ko. Kinokonek ko lang tong vlog na to sa vlog ko yesterday. Kasi ayan yung tinatawag natin na kapag ikaw ay nagpadala sa pera, ultimo, ugali mo, style mo, magbabago. Hindi ka na katulad ng dati na nakikita nila na napakasimple o payak na tao. Pag sinabing payak, guys, ito yung tinatawag na ikaw ay talagang normal na namumuhay ng payapa. Pero kapag ikaw ay dinala ng pera, guys, grabe. Parang ang feeling mo na iba na. Parang hindi ka na nakikihalubilo dun sa mga taong dati mong kinakasama o nakakasama. Ikaw ay namimili na ng tao kung sino yung dapat mong kaibiganin, kung sino yung dapat mong kausapin. Kasi nga, dahil nga sa marami ka ng asset sa buhay, umangat na yung pamumuhay mo, kumbaga hindi ka na lumilingon sa yung likuran. Kumbaga lagi na lang may piring na yung mata mo. No, both eyes mo, may mga piring na parang sa kabayo. Ang tingin mo lang guys is straight lang. Hindi ka na tumitingin sa left and right. Kasi nga, ayun nga yung sinasabi natin guys, kapag binago ka ng pera, definitely, maraming magbabago sa'yo. Number 1, ugali mo. Ang ugali ng isang tao, kapag ikaw ay nabalutan o sinabi natin ginapos ka ng pera, no? Ayan yung bagay na parang naiba na yung tinatahak ng buhay mo. Kumbaga untouchable na, dumarating yung time na ikaw ay untouchable at lahat ng mga lalapit sa'yo, parang ini-evaluate mo kagad. Parang ilag ka sa kanila, lalo na kung wala kang mapapala. Ganun lang yung kasimple. Unlike before na ikaw ay payak o namumuhay ng payapa at tahimik at normal, ayun ay yung mga kaibigan mo na nakapalibot sa'yo. Sila mismo, wala kang pinipili. Regardless, anuman ang antas ng buhay, sila ay kaibigan mo. Dahil nga, inaayon mo mismo doon sa tinatawag na kung ano yung kasalukuyan na tinatamasa mo. So, ibig sabihin, ang buhay mo ay simple, hindi masalimuot, kumakain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw, at nabibigyan ka ng biyaya ng Panginoon na malusog na pangangatawan. Kumbaga, kontento ka na ron. Wala ka nang hinahangad pa sa buhay mo na wala kang hinahangad na masagasaan na tao. So, ibig sabihin yan, normal lang to sa atin. Ngayon, pag dumating yung time na binigyan ka ng grasya, yung grasya na ibinigay sa iyo ay talagang sadyang hindi mo siya pinangalagaan o ito ay yung bagay na ginawa mo, dinodiyos-diyos mo yung pera na ibinigay sa iyo. Ayun lang, maraming tao akong nakilala guys na nagpabalot sila doon sa yaman nila. At dumating yung time, marami rin sa kanila na unti-unting bumabaksak at yung iba hindi nila alam, hindi nila kaya na tanggapin kung ano yung nawala sa kanila. Kaya guys, napakahirap isipin o napakalungkot isipin sa ating buhay na kapag tayo ay nag-iba yung pamumuhay natin, parang kasama na yung tinatawag natin pag-uugali. Kaya, ito lang masasabi ko, no? Hindi naman lahat ng tao na nagkaroon ay nagbago. May mga iba na nagkaroon, ganun pa rin sila. Kung ano yung nakilala natin nung una, ganun pa rin sila. Pero, majority, doon sa mga tao nagsimula sa simpleng pamumuhay, dumating, umangat na yung buhay nila. Ayun na, guys.
Nitapunan ka ng ngiti, swerte na. Tapunan ka man ng ngiti, bibilihin mo yung ngiti niya. Dahil, ayun na, nababalutan na siya ng pera. Kaya nga sabi ko nga, hindi naman masama ang magsumikap. Hindi naman masama ang magkaroon. Pero huwag nating tanggalin sa ating isipan, no, sa ating damdamin na kung ano tayo pinalaki, kung ano yung payapa at simpleng pamumuhay na ating tinatamasa, guys. Pasalamatan natin at huwag tayong magpabalot doon sa sinasabi nating kayamanan. Maraming nasira niyan. Maaring kapag ikaw ay binalot na ng kayamanan, maaring mag-udyok sa'yo o yung mga tinatawag natin, kaya mo nang bumili ng buhay ng tao, na which is mali. Mali yun. Wala tayong karapatan na bilhin natin ang buhay ng isang tao dahil tangi ang Panginoon lang ang siyang magja-judge o hatol kung hanggang saan yung buhay ng tao. Hindi yung tao mismo dahil nga sa salapi na kanyang tinatamasa at galit siya rin sa tao na ayaw niya nang makita mismo sa imahe niya. No, so meaning to say, ayaw niya nang makita sa landas niya na tinatahak. So, dahil nga sa dami ng pera, kaya niyang iwaglit, tanggalin yung bagay na yon. Mag-uutos lang yan, guys. Mag-uutos lang yan. Gagana na pera niyan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay mapera, at talagang wala ka nang kilala, at ikaw ay nabalutan na yung isipan mo, at may mga kagalit ka, papaganahin mo yung pera mo. Anong gagawin mo? Iuutos mo lang yan. Ilang milyon ang gusto mo? Gusto ko mawala lang sa paningin ko yan. Ayoko nang makita yan. So, yun yung mga bagay na binibili mo yung buhay ng tao, which is mali yun, mali yun. Kaya lagi mong tandaan, hindi masama ang yumaman, hindi masama ang magsumikap, pero lahat ng bagay idaan natin sa normal. Idaan natin sa proper, no? Ano ba yung proper? Umunlad ka, pero ang pagmamahal mo sa kapwa mo, pantay-pantay. Wala kang sinisino, sino man sila, ano man yung pamumuhay nila, wala kang pinapanigan. Basta ikaw, kung ano yung pagkatao mo nun, kahit nagkaroon ka ngayon, mas lubos pa natututukan mo paano magmahal ng kapwa mo. Ayun lang yung kasimple. Kaya nga, huwag nating isipin na dahil nga umunlad ka dahil sa sipag mo, kaya yung mga ibang nasa mababa, hindi mo na pinapansin. Inaapakan mo na yon. Kasi nga, gusto mong humanap ng mga tao na le-level sa'yo. Na katulad din ng yaman mo. Which is mali yan, no? Hindi magandang panuntunan sa buhay. Basta lagi mo lang tandaan, magmahal ka ng kapwa mo. Galangin mo ang kapwa mo, alinsunod sa kanyang paniniwala sa sarili niya. Irespeto mo ang bawat isa. Doon ka mabubuhay. Doon yun siya sabing totoong tao. Hindi ka totoong tao na nagbubudbud ka ng pera. Dahil namimili ka ng kaibigan, hindi yun. Ang totoong tao, guys, kahit hindi ka magmudmud o magbigay ng pera, umarap ka sa tao na tama. In return, babalik at babalik sa iyo na tama rin yan. Kaya, guys, lagi niyong tandaan, pagmamahal sa bawat isa, kailangan natin yan. Respeto. Pag nawala ang respeto, guys, hindi ka magiging tao sa mundo. Ikaw ang tingin nila, ikaw ang magiging salot. Pero kung nagmahal ka ng labis, ng totoo, tama sa'yo, hindi ka nangangapak ng tao, definitely, aasenso ang buhay mo. At magkakaroon ng peace of mind ang isipan mo. Masarap ang tulog mo, masarap ang gising mo, masarap maglakad sa kalsada na marami kang kaibigan. Maraming bumabati sa'yo na hindi mo nakilala. Pero ayun pala yung mga bagay ng mga tao na yun, ayun yung mga nakasalumuha mo. No?
kahit nung ikaw ay nasa mababa pa. Hanggang sa mababa, umangat ka. Kaya ganun lang yung kasimple. Kaya, guys, pagpasensyaan nyo na yung boses ko, medyo talagang sadyang ako, no? So anyway guys, maraming salamat. 8:25 na, so I need to leave this room para mag-check out. Then, after nya, nandun na yung namin, service natin. So anyway guys, maraming salamat sa inyo. At hangad ko na lahat tayo ay bendisyonan, maging mapayapa tayo sa tulong ng Panginoon, no? At guys, salamat at ipagdasal nyo na maging safe travel from Iloilo going to Cebu. Maraming salamat guys and see you on my next vlog. Bye.